Sabi to, hala Kongreso na shock sa utos ng Senado, VP Sara panalo na de Lima Kongreso na taranta. Ayan ha. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Oo, nagagalit si Senator Soto. Bakit daw binago? Kasi nga yung ano... Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Boss Dada. Ayan, syempre, isa din sa idol natin yan si Boss Dada, ang Banateros. Syempre, sa SMN na yan, mapapanood natin yan at lagi natin sinusubaybayan yan. Diba? Kaya subaybayan nyo rin lahat ng social media platforms ni Boss Dada, lalo na yung channel ni Boss Dada. Suportahan natin yan mga katunay para maging updated tayo sa mga vlogs na inilalabas nila. Pagpatuloy natin. Ni BP Sara impeachment. Yung impeachment ni BP Sara dapat June 2. Pucha, minove ni Chis Escudero ng June 11 ba o June 12. Basta something around that date. Oh, so galit na galit yung mga congressman. Galit na galit si Leila de Lima. Galit na galit yung mga gusto na magpasikat ng mga kongresista. Kasi parang iniisip nila paatras ng paatras yung impeachment ha. Baka sa susunod wala na. Parang ganun. Ito kasi dalawa hati eh. Merong nagsasabi na pag natapos ang 19th Congress, hindi na siya tatawid sa 20th Congress. So kailangan next year na sila magsampa ulit ng impeachment kay BP Sara. May nagsasabi naman na tatawid daw yan. Puta, hindi natin alam kung sino nagsasabi ng totoo, pero pakinggan muna natin tong balitang to. Ayan. Hindi daw dapat pangunahan ni Senate President Chis Escudero ang pagdedesisyon tungkol sa pagpresenta ng articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon po yan kay Senator-elect Tito Soto. Kasunod ito ng desisyon ni Escudero na iurong sa June 11 ang presentasyon mula sa orihinal na June 2. Dahilan ni Escudero, dapat daw unahin ang mga priority bills ng gobyerno at ilan pang mga presidential appointments. Napakaganda, di ba? Dapat atupagin natin yung iba pang pressing issues. Hindi naman talaga si Duterte ang problema eh. Tama yun. May katwiran naman si Escudero doon. Di ba? Kumbaga hindi naman itong problema ng bansa natin. Meron talaga tayong kinakaharap. Kumbaga yan lang naman kamera talaga. No? Pasensya na po sa inyo, no? Diyan sa kamera. Kayo lang naman po talaga ang nagpupush ng impeachment kay VP Sara. Diba? Kasi hindi naman natin masasabing yung mga senador, isa sa pumapabor na ma-impeach si VP Sara. Diba? Hindi naman. Kayo lang talaga yung nagpupush. Ngayon, tama naman si Escudero kahit papaano dahil marami talaga tayong dapat harapin at ayusin sa bansa natin. Yung mga Pilipino nga, hindi na natin napapansin kung ano ang nangyayari. Nararamdaman nyo ba ang nangyayari ngayon sa kanila? Siyempre, hindi na. Kasi laging ang nasa isip nyo yung mga Duterte. Bakit? Yan ba yung mga Duterte kapag hindi nyo ba pinansin yan? At ang mga Duterte ay malaya, nakakagalaw sila? Bakit sila ba yung salot? Sila ba yung nagpapahirap sa bansa natin? Sila ba yung nagpapamahal sa bilihin? Hindi naman si BP. Sila ba yung nagpapabagsak ng ekonomiya natin, ang mga Duterte? Di ba hindi naman sila? Di ba? Kaya ang lumalabas talaga dito, ang nagiging resulta, kaya gustong-gusto talagang ituloy ang impeachment na yan para si VP Sara ay mapigilan talagang tumakbo bilang presidente sa 2028 dahil alam nyong malapit na. Diba? Yun talaga yun. Hindi dahil sa kung anong gusto nyong ikaso kay VP Sara. Diba? Wala naman kayong ibang gusto, kundi yun lang talaga na si VP Sara ay matanggal sa pagiging vice president at hindi na siya makatakbo. Dahil kung sakaling si VP Sara ay makaupo bilang presidente sa 2028, alam nyo ang mangyayari sa inyo. Diba? Yung mga tao na hay-hay ngayon, malamang ko hoy-hoy na nga susunod. Sa susunod dyan. Diba? Yun ang kinatatakot ninyo. Kung tutuusin, hindi talaga yung impeachment na yan, hindi dahil sa kaso ni BP Sara o hindi dahil sa kung ano-ano mang confidential fund na yan. Dahil pinatunayan na yan na wala talaga siyang nilalabag si BP Sara. No? Kaya tama naman din kahit papaano na iurong yan dahil marami tayong dapat pansinin, no, na problema ng bansa at dapat ayusin dito dyan sa gobyerno. Diba? Ayusin ng Senado. Diba? Kaya wala kayong dapat ikagalit.
Sara ang problema eh. Magiging busy tayo dahil dyan. Ang dami-dami pang mga secretaries na hindi pa natin na i-interview kasi yung commission appointments, lahat ng mga secretaries, yung iba kailangan dumaan sa committee on CA eh. Kailangan dumaan sa sa commission on appointments o para ma-confirm kung sila nga ay fit doon sa mga cabinet positions na yan. So ipagtatanggol nila yung sarili na and so on and so forth. So para sa akin talaga mas importante yun kasi sa impeachment political ito eh. Hindi ba? Kasi hindi na mga bossing, pag napatunayan si VP Sara dito sa impeachment na ito na may kasalanan siya, matatanggal lang siya sa pagka-VP, tapos hindi na siya pwedeng maging government, maging konektado sa gobyerno buong buhay niya. Ganun lang, unless i-reinstate siya ng gobyerno. Pero yun lang yun, hindi siya makukulong. So yun lang talaga. Hindi, sabihin natin dito, syempre sinabi nga ni Boss Dada, na yun lang talaga ang pwedeng mangyari kay VP Sara. No? Na matanggal siya sa pagiging Vice President at hindi na siya makakapaglingkod sa kahit na anong sa gobyerno. Pero tapos hindi siya makukulong. Yun naman talaga ang gusto nilang mangyari. No, na hindi na makatakbo si VP Sara, yun lang talaga yun. 'Di ba? Kasi kung gusto nilang makulong si VP Sara, 'di ba? Ano ang mabigat na dahilan nila? Lahat nga ng dahilan na sinasabi nila nalulusutan ni VP Sara. Lahat doon wala siyang ginagawang hindi maganda eh. Walang masamang ginagawa, hindi siya guilty. 'Di ba? Ngayon, ang nangyayari ngayon is talagang doon lang talaga umiikot ang usapan. Na talagang hindi na siya makakatakbo. Yun naman talaga ang hinahabol. Dahil alam naman nila na si VP Sara ay malakas. Diba? Kung tatakbong presidente yan, hindi nila alam kung sino yung itatapat nila sa 2028 dyan. O kahit kayo mga katunay, isipin nyo, no? Mag-isip kayo kung sino ang tatakbong presidente na pwedeng tumapat kay VP Sara sa 2028. May mga nagsasabi si Raffy Tulfo. Pero sa tingin ko kasi Raffy Tulfo medyo hihirapin talaga eh. Pero kung talaga itatapat, medyo yun ang maaari nilang isulong ng konti. Pero bukod dun kay Raffy Tulfo, wala na akong ibang maisip kung sino. 'Di ba? Sino? 'Di ba? Since na hinihiring pa natin kung wala rin lang kulong. So, ang gusto lang natin na makuha is ma-impeach siya para hindi na siya tumakbo bilang presidente sa 2028. Di political yan. Bakit ko pa aasikasuhin yung isang bagay na political? Wala namang ganap sa buhay ng mga Pilipino. Kung talagang seryoso kayo. Wala namang mangyayari. Kumbaga, yung impeachment kay VP Sara, sa sariling kapakanan lang nila yun eh. Hindi naman sa kapakanan ng Pilipino yun eh. Kung hindi ba makatakbo si VP Sara bilang sa gobyerno sa mga susunod kung ma-impeach siya, ano maitutulong sa Pilipino nun? Yayaman ba tayong lahat? Okay lang sana kung si VP Sara ma-impeach tapos yayaman tayong lahat. Kaso nga lang wala talagang maitutulong yun. Walang saysay. Kumbaga magiging credits lang yun doon sa mga taong gustong, 'di ba? Na gustong umagaw ng kapangyarihan, na gustong manatili sa kapangyarihan. Ganun lang yun. Sa kanila lang magiging credits yun. Hindi sa taong bayan. Ito sa ikinakaso nyo kay VP Sara, sa ombudsman nyo kasuhan. Kasi sa ombudsman, may kulong. Ito politika lang to. Pucha, nakaabang tayo. Ilang oras yung hearing, ilang araw aabutin yan. Hindi ba? Masasayang ang oras natin. Ang dami na nagugutom, walang trabaho, bagsak ekonomiya, peace and order. Pucha, magkaliwat mo etong buong taon na to, sasayangin natin para sa impeachment lang ni VP Sara. Yan lang ang pag-uusapan ng pag-uusapan. Di ba ganito na naman tayo? Hindi na naman mapapansin yung mga Pilipino. Di ba? Ang dami nang nangangailangan ng pansin nyo sa gobyerno. Hindi lang si VP Sara ang problema. Hindi yan. Hindi yan ang problema. Hindi mga Duterte ang problema. Kung tutuusin, walang problema sa mga yan eh. Kayo lang ang nagkakaproblema sa kanila pero ang taong bayan hindi nagkakaproblema sa mga Duterte. 'Di ba? Hindi naging problema ang mga Duterte sa mga tao. Ewan ko ba kung bakit talagang problemado kayo na hanggang ngayon hindi nyo pa tinitigil yan. 'Di ba?
Siyempre, kumpiyansa kayo dahil nanalo kayo nitong midterm election. Sige lang. Ganun. What kanan rally pa yan? Magrarally mga pro-Duterte, magrarally mga anti-Duterte. Dahil sa hayop na ano na yan. Lang Tapos ano mangyayari? Magiging productive yung mga congressman? Hindi, nakaabang din sila dyan. So, walang magagawang batas. Hindi kawawa tayo, di ba? Tayo, butya yan, mag-aantay na naman tayo ng panibagong eleksyon para lang makapaglagay tayo ng mga matatinong tao at tatanga rin ng mga Pilipino. Sino yung nagbabayad? Yun ang binoboto. Tapos etong Comelec natin, di pa mapagkakatiwalaan. Lahat ng problema nasa Pilipinas. Pinakyaw na no? Lahat ng kademonyuhan nandito sa Pilipinas. Itong nanay ko kasi, ba't hindi ako pinanganak sa Burkina Faso Kung nasa Burkina Faso, sana ako pinanganak ng nanay ko po. Anong lugar yun sa Mexico? Ano ba yun, Boss Dada? Burkina Faso, saan yun? Kayo mga katunay, pakicomment nga kung saan yung Burkina Faso. Ako gusto ko maging taga New Zealand Ang itim ko pa naman. Di bilong na bilong ako doon. Di sana nakaranas man lang ako ng first world country. Hayop na Pilipinas to. Pero kiit ni Soto na dati na rin naging Senate President, ang ganitong issue dapat desisyonan ng lahat ng mga senador. Pag-resume sila ng June 2, dapat June 2 pa lang nila didesisyonan kung ano gagawin nila. Hindi pinangungunahan ng Senate President kung ano ang gusto niyang gawin. Hindi pwede. Ang Senado, hindi yung Senate President. Ang Senado, yung mga senador. At the very least, nagkukokus sila, then the Senate President. Puro politika lang yan. Politika lang yan, mga bossing. Ang impeachment. Kaya ayan, gigil Yes, na tama gigil. yun. Mga bossing, Politika lang talaga ang yung mga impeachment. congressman. Pakinggan natin yung kanilang mga sasabihin kahit wala naman silang kwenta. Dismayado nga yung ilang House prosecutors dito sa Dismayado sila Di dapat magpakasaya tayo. Ang sasarap ng buhay nyo Hoy, sagutin nyo muna yung yung expose ni Toby Chanco na mga binayaran kayo, mga hayop kayo. Na tumanggap daw kayo si Nilaglag no? Toby Chanco mismo nagsabi noon, aliado ni Bongbong yon. Sinabi niya na ibinenta raw ni Romualdez yung development plan ng Pilipinas nang hindi sinasangguni sa presidente. Ganun katanga yung presidente. Mas presidente pa yung pinsan niya kaysa sa kanya. Ay, gara naman yun. Diba? Dapat kahit anong kilos ang dapat gawin ng mga tao, dapat sinasangguni sa presidente. Yun ang nangyayari ngayon. Parang hindi sila natatakot sa presidente. Di ba? Parang kinakaya-kaya lang nila. Kaya ganyan Di ba? Ganyan ang naging resulta Ang daming lumakas ang loob. Di ba? Sabi siya, isipin nila, wala yan. Akong bahala dyan. Kaya-kaya kontrolin. Pero kung ang presidente talaga is katulad ni PRRD, katulad ni Apo Lakay, ni Ferdinand Marcos Sr., hindi nila kakayanin yun. Di ba? Ibang humawak yun. Alam mo, yung mga panahon ng mga yon, hindi uso yung mga ganyan-ganyan. Ngayon lang talaga uli, Di ba parang mas presidente pa yung si Tambi. Di ba kung magkikikilos? So yun ang atupag. Mas malaki pa nga yung exposure ni Tambi kaysa kay PBBM. Sagutin nyo, deny nyo. Kayo nang hanap ng mga may bubutas ninyo kay Inday Sara, yung si Toby Chanco na sinabi kayong lahat ng mga pumirma, puros kayo tumanggap kayo ng ayuda. Pero hindi nila sinasagot yan, Yung sinabi ni Kong Toby, dapat sinasagot nila yan. Kumbaga parang ganito ginagawa nila, wala kaming oras sagutin yan. Gusto namin si BP Sara pag-usapan, wag yan. Hindi nyo na sinasagot-sagot yan, reschedule ng presentation ng articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nakatakda kasi dapat ito sa June 2 pero iuurong po sa June 11. Para kay House Prosecutor at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, kawalan sa taong bayan na tumagal pa o hindi magtuloy ang paglilitis. Hindi raw dapat i-delay ng Senado ang pag-usad ng impeachment trial. Alam niyo, nakakainis yung ganyan, Ginagamit nila yung taong bayan sa ganyan. Hiniling ba ng taong bayan yan, yung impeachment kay VP Sara? Paano magiging kawalan sa taong bayan yung pagde-delay ng impeachment kay VP Sara? Hindi magiging kawalan yan sa amin. Di ba? Baka sa inyo kawalan. Di ba? Kasi kayo lang naman ang nagtutulak ng impeachment kay VP Sara. Hindi naman si VP Sara ang pangunahing problema ng Pilipinas. Kaya kasi sinasabi ko kanina, wala namang problema yung mga Duterte dito sa tao Kayo lang ang namumroblema sa kanila.
Ayon kay Defensor, dahil na-delay at inurong ang pagbasa ng articles of impeachment ni Duterte sa June 11, hindi makakapag-convene ang Senado bilang impeachment court sa June 12 dahil Independence Day o holiday. Oh. Bitin na naman. Sayang, sisikat na sana tong kupal na to. Kaya lang wala Mukhang ayaw ng mga senador. Ayan ang ibig natin sabihin. Na kayong mga congressman, mga supot pa kayo. Mga wala kayong mga silbi. At the end of the day, it has to be mutual. Bago kayo bago kayo maging successful. Ang problema. Kumbaga pagdating ng 2027, wala pa rin yan. Kaya kinakatakot nila pag si VP Sara nakatawid ng 2028, nako lagot na. Yung mga senador at yung mga senator mas matatalino sa inyo kasi kayo puros lang kayo pera nakatanggap kayo ng pera, nakatanggap kayo ng mga projects na pagkakapirahan nyo, yun ang importante sa inyo. Itong mga senador na ito, putya yan, they have to campaign sa buong Pilipinas. Sa 2028, yung mga matatapos ang kanilang termino or outgoing senators ng 2028. At saka mga senador talaga is binoboto ng buong Pilipinas yan. Hindi katulad ng mga congressman kasi per distrito lang yan. Malaki ang sakop ng Senado, talagang buong Pilipinas. Kaya kung tutuusin, hindi sila makakarating sa posisyon na yan kung sila ay basta-basta lang. They will have to sell themselves to the Filipinos nationwide, actually worldwide. Pati sa mga OFWs. Yes. Ikaw, congressman ka lang ng Iloilo, ilang kapurit lang yung bumoboto sa'yo. Yung bumoboto sa mga senador, milyon-milyon. So imagine mo kung susunod sila sa inyo na mga nagkamal-kamal na ng limpak-limpak na salapi. Kung susunod ang senador sa inyo, sila magpapakahirap pa silang linisin yung mga pangalan nila sa buong Pilipinas pag nangampanya sila. Sa tingin nyo, kakampihan nila kayo? Kasi kapag gumawa sila ng desisyon na hindi maganda yung mga senador, buong Pilipinas ang gagamutin nila dyan. No? Kung ikaw magkakaroon ka ng problema, paano mo hihilutin yan? Hindi katulad nga naman sa Kongreso, is yung distrito mo lang yung hihilutin mo kung ano lang yung nasasakupan mo. Ang Senado kapag gumawa ng ganyan na alanganin, naku, ang hirap niyan, ang hirap bawiin. Kita niyo yung mga senador na dating nanunungkulan tapos nagkaroon ng problema. Diba hindi na sila nananalo? Ang hirap ng hilutin yung mga tao. Kaya syempre, mag-iingat yan, lalong-lalo na yung mga tatakbo ngayon 2028. Mag-iingat din yan. Alam naman nila yung nangyari ngayong midterm election Kumita naman na kayo, magsihinto na kayo. Magtrabaho na kayo. Sabi ng mga senador, kayo lang ang yumaman. Kayo lang ang yumaman tapos gusto nyo pati kami idamay sa katarantaduhan nyo. Dahil na important. Parang inutos-utusan yung Senado no? Parang baliktad. Sa amin ang image namin. And the Dutertes are gonna be back in the power in 2028. So I'd rather be giving favors to the future presidents than you piece of shits. Kayong mga walang kwentang mga congressman na ibinoto lang ng kapurit na mga botante, numero ng botante sa Pilipinas, mga wala kayong silbi. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kabayan TV at syempre natunghayan natin ang video na yun ng boses na yun na binigyan natin ng reaksyon, walang iba kundi si Boss Dada. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.